Operation Demolition Marcos. Yan. Okay, ito ang nararamdaman ng mga Pilipino na talagang ina-undermine ang mga Marcos. So, kung napapansin niyo, every time na lumabas ang bansa ang Marcos, ay pagbalik niya ay mayroon na agad patibong sa kanya. Like, bawalan ng kuryente sa NAIA, may problema agad. Pag may mga darating na mga bisita na mabibigat na tao, mamatay ang kuryente sa airport. Lately, nagpunta siya ng Australia at sinabayan niya yun ng mga issue, ng mga may daga daw, may mga surot sa NAIA. So, walang pagkakaiba itong pattern na to nung araw, mayroong mga laglag bala, ganyan. Kaya lang, hindi nila pwedeng ulitin yun dahil mahalata gas-gas na yun Sabi nga ng mga Pilipino, alam na this. Alright, so anyway, tanungin ko muna kayo, bago dumating ang Marcos, ay meron na bang kartel ang mga bigas, kartel ang mga asukal, yung mga sibuyas, may mga kartel na? Andiyan na yung mga yan, bago pa dumating ang Marcos. However, nakita ni Marcos yung ganung problema, gusto niyang paimbestigahan, kaya kinukuha niya itong agrikultura. So ano nangyari? Very resistive ang mga to. Siyempre, nakikinabang sila sa mahabang panahon Yung mga taong yun ay panahon pa ni Gloria at panahon ni Digong. Okay? So, very resistive sila. At binaligtad ang Marcos, kayo daw, incompetent daw. Yung asawa daw ang nagsasideline ng mga, sinasideline daw. It's not gonna make sense kasi yung asawa niya, ay taga-Amerika, lawyer sa Amerika, doon yung nabubuhay. So, anyway, doon din natin makikita, kung matalino lang tayo, ay hindi tayo magpapadala sa mga social media. Dahil itong social media, lamang na lamang yung I would say na 90% daw ng social media ay itong mga kalaban ng Marcos. More on the DDS, ang pinakamaraming social media na nakapwesto na sila. Panahon pa yun hindi na mo okay. Yung mga, alam nila na ang social media talaga is very powerful. Yung mga SMNI. Alright, number 3. Okay. I don't want to be hypocrite. Okay. Nung panahon ng kampanya, tinatawag natin ng mga Marcos na unitives, yung grupo nila. Pero lately ay medyo nagkamali tayo dahil yung unitives, yung mga namuhunan sa kanya mga bandido ay hindi niya tinotolerate, hindi niya sinasamahan. Mas bukas loob siya dito sa mga mahihirap. Tingnan nyo, yung mga NPA, pinabababa, kinukontra naman ng iba. Ito naman mga EGK, binubuksan niya. Okay? Yung mga nakikinabang sa China, yung mga Pogo, kung lahat na nakikinabang sa China ay hindi niya sinasamahan. Talaga si Marcos ngayon ay makabayan. So, at kung napapansin nyo, yung mga oposisyon ay, sila niyayaya ni Marcos, halika kayo, gusto ko kayo marinig. Pero yung mga bandido, na nag-expect ng kapalit ng ay gustong sumama kay Marcos at hindi naman niya pinasasama. So, yun ang problema. At itong mga bandidong ito ay parang organized crime nga Nagkakaisa sila kung paano gibain ang Marcos government. Siyempre kung ginigiba mo yun, nadadamay tayo mga Pilipino dito. So, kailangan mabuksan ng isipan ng mga taong bayan dito sa nangyayari. Masyado nilang hindi lang naman ang inaargabyado nila dito ay hindi mga Marcos. Tayong mga taong bayan ang inaargabyado dito. Gustong sumali dito ng mga bandido, mga outlaw. Kaya kung nakikita nyo sa Senado, ang mga nag-iingay doon mga bandido din, yung mga may mga issue. At puro panarili lamang at ang ginagawa nila yung gusto nilang yung maging normal yung mga masasama. Nakikita niyo ba the whole picture? Alright, that's for now. At sa next video natin, pag-uusapan natin yung mga visits sa sa Senado. Si Robin Padilla. Yeah, no? Okay, si Robin Padilla sa sunod na video na yun, okay? Alright, so I'll see you with my next vlog, okay?
Salamat po at hopefully ay itong mensaheng ito ay nakatulong sa mga naka-cross nito ay kung meron kayong opinion ay exercise natin at importante po 'yan, okay? So mag-comment lang po kayo, okay? All right. I'll see you on my next vlog. Peace out.